Ang pagkakatayo ng mga piramide ng Egypt. Noong sinaunang panahon sa kaharian ng Lumang Egypt mahigit 4,500 taon na ang nakararaan, umusbong ang isa sa mga pinakatanyag na simbolo ng kabihasnan, ang mga piramide ng Egypt. Ang pinakasikat sa lahat ay ang Great Pyramid of Giza, na itinayo para kay Pharaoh Khufu, Cheops. Isa ito sa 7 kababalaghan ng sinaunang daigdig, at hanggang ngayon, nakatayo pa rin. Ang simula. Ang pangarap ng isang paraon. Ayon sa mga tala, naniniwala ang mga paraon, hari ng Egypt, na sila ay mga Diyos sa lupa at karapat-dapat magkaroon ng tahanan sa kabilang buhay. Kaya tuwing may bagong paraon, agad silang nagpapasimula ng pagtatayo ng kanilang piramide, isang dambuhalang libingan na magsisilbing tulay patungo sa kabilang buhay. Si Imhotep, ang matalinong tagapayo ni Pharaoh Djoser, ang unang nakaisip ng ideya ng step pyramid sa Saqqara. Dito nagsimula ang lahat. Ang ideya ni Imhotep. Kung ang paraon ay Diyos, dapat siyang magkaroon ng bahay na aabot hanggang langit. Ang matinding pagtatrabaho. Hindi mga alipin ang nagtayo ng mga piramide, gaya ng sinasabi ng mga pelikula. Ayon sa mga arkeologo, ito'y itinayo ng libu-libong manggagawang Ehipsyo, mga magsasaka, mason, at inhinyero, na nagtatrabaho sa loob ng 20 hanggang 30 taon. Ginagawa nila ito tuwing panahon ng baha sa Ilog Nile, kapag hindi sila makapagtanim. Pinakain sila ng tinapay, sibuyas, bawang, at serbesa. May tirahan silang parang kampo sa tabi ng lugar ng piramide, tinatawag na Workers' Village. Paano itinayo ang mga malalaking bato? Ang mga bato ng piramide ay gawa sa limestone at granite, at bawat isa'y tumitimbang ng 2 hanggang 15 tonelada. Hindi pa umiiral noon ang mga crane o makina, kaya puro lakas, talino, at diskarte lang ang gamit nila. Narito kung paano nila itinayo. Pagpuputol ng mga bato sa mga minahan malapit sa Giza, pinuputol nila gamit ang tanso at bato. Pagdadala ng bato ginagamitan nila ng mga sled, parang malaking kahoy na hinihila, at dinidilig ang buhangin ng tubig para dumulas ang sled. Pag-angat sa taas gumamit sila ng mga rampa, parang hagdang lupa o burol, na paikot-ikot papunta sa tuktok ng piramide. Pag-ayos ng eksakto inilalagay nila bawat bato ng napakatumpak gamit ang lubag, timbang, at matalas na mata ng mga taga-sukat. Ang pagkakatama ng direksyon ng piramide sa 4 na pangunahing direksyon, hilaga, timog, silangan, kanluran, ay halos perpekto, patunay ng kanilang kahusayan sa astronomiya at matematika. Ang dakilang gawa ng tao. Matapos ang ilang dekada, natapos ang Great Pyramid of Giza. May taas nitong 147 metro, 480 talampakan, at ginamitan ng mahigit 2.3 milyong blok ng bato. Noong bago pa ito, may kantab at puting-puti ang labas nito dahil sa pinakinis na limestone, parang sumisikat sa ilalim ng araw ng disyerto. Sa loob, may mga daan, silid, at lihim na lagusan, kung saan inilibing si Pharaoh Khufu kasama ang kanyang kayamanan, gamit, at mga simbolo ng kapangyarihan. Ang lihim ng mga piramide. Hanggang ngayon, kahit alam na ng siyensya kung paano posibleng itinayo ang mga ito, marami pa ring misteryo. Paano nila naitama ang eksaktong sukat at direksyon ng walang modernong kagamitan? May mga silid pa bang nakatago sa loob? At may kinalaman ba talaga ito sa mga bituin, gaya ng Orion's Belt? Ang pamana ng mga Ehipsyo. Ang pagtatayo ng mga piramide ay hindi lang libingan, ito'y simbolo ng pananampalataya, pagkakaisa, at karunungan ng mga sinaunang Ehipsyo. Hanggang ngayon, nagsisilbi itong patunay sa kakayahan ng tao na makalikha ng hindi malilimutan kahit matapos ang 1,000 taon. Pagkatapos ng piramide, natapos na ang dakilang piramide. Ang araw ay sumisikat na ngayon sa ibabaw ng Giza, at ang anino ng tuktok nito ay dumadampi sa Ilog Nile tuwing umaga, para bang hinahalikan ng araw ang tubig na nagbibigay buhay sa Egypt. Matanda na si Kemet.
Ang mga kamay niyang dating matigas sa paghawak ng lubad ay nanginginig na. Ngunit sa kanyang puso, may kakaibang kapayapaan. Tapos na ang ating misyon, bulong niya kay Mengka. Ang hagdan patungo sa langit ay buo na. Ngunit sa gabi ng seremonyang iyon, habang lahat ay nagdiriwang, napansin ni Kemet ang kakaiba. Mula sa tuktok ng piramide, may liwanag na asul na kumikislap, parang sinag ng bituin na bumababa sa lupa. Ang tawag ng bituin. Isang gabi, hindi nakatiis si Kemet. Tahimik siyang umakyat sa matarik na rampa ng piramide, tanglaw lang ang lampara at liwanag ng buwan. Habang papalapit siya sa tuktok, naramdaman niyang lumalakas ang hangin, at tila may boses na bumubulong sa kanya. Kemet, anak ng Nile, naririnig mo ba kami? Napahinto siya. Ang boses ay tila nagmumula sa kalangitan. Nang marating niya ang tuktok, nakita niyang ang asul na liwanag ay tumama sa pinakauling batong nilagay nila. Mula roon, parang may dumadaloy na enerhiya, pataas sa mga bituin ng Orion's Belt. At noon, nakita niya ang tanawin. Ang tatlong bituin sa langit ay eksaktong katapat ng tatlong piramide sa lupa. Kaya pala ganito ang hugis. Ang mga piramide ay salamin ng mga bituin. Ang lihim ni Imhotep. Sa sumunod na araw, hinanap ni Kemet ang kanyang matandang guro, si Imhotep, ang taga-sukat. Ngunit pagdating niya sa kubol ng matanda, wala na ito, tanging isang balumbon ng papyrus ang naiwan, may nakasulat na simbolo ng mata ng Ra. Nakasaad doon. Kapag ang hagdan ng hari ay natapos, may isang makakakita ng liwanag ng mga Diyos. Ang kanyang kaluluwa ay tatawagan upang maging tagapagbantay ng mga bituin. Napaisip si Kemet. Ang lahat ba ng ito ay tadhana? Ang piramide ba ay hindi lamang libingan kundi pintuan patungo sa kalangitan? Ang pagpanaw ni Kemet. Makalipas ang ilang buwan, bumalik si Kemet sa tuktok ng piramide sa huling pagkakataon. Tumitig siya sa bituin ng Amenhotep, ang pinakamaliwanag sa Orion's Belt, at ninitian ito. Kung ito ang daan patungo sa inyo, mga Diyos, handa na ako. Kinabukasan, natagpuan siya ng mga manggagawa, payapang nakahiga sa tuktok, parang natutulog. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang papyrus ni Imhotep. Ang araw ng hiwaga. Nang ilibing si Kemet sa paanan ng piramide, may kakaibang pangyayari. Tuwing gabi ng taglamig, isang liwanag mula sa bituin ng Orion ang eksaktong tumatama sa puntod niya, parang pinipili ng langit na liwanagan ang kanyang pahingahan. Sabi ng mga pari, ang kaluluwa ni Kemet ay kasama na ng mga Diyos. Siya ang unang tagapagbantay ng hagdan ni Khufu. Hanggang ngayon, libo-libong taon na ang lumipas. Ngunit tuwing gabi ng Disyembre, sa ilalim ng mga bituin ng Giza, sinasabing may anino ng isang lalaki na nakatayo sa tuktok ng piramide, nakatingala sa langit. Tila binabantayan pa rin niya ang daang ginawa nila para sa hari at sa mga bituin. At iyon ang kwento ni Kemet. Ang karaniwang manggagawa na naging bantay ng mga bituin.